Kontra po ako maray sa political dynasty. Ang katunayan, saro yan sa pinakadakulang rason kung taano ako nagkandidato. Ang sa kuya pong pagtubod, ngunya na maabot na eleksyon, kadakol naman digdiyo sa tercer distrito ang pareho ang pagmati sa kuya na kontraho na dapat ang political dynasty, kaya dapat po ipahilig na sa resulta kang eleksyon. Mayo naman po kita sa panahon kan mga hadi sa karena na ang pwesto pinapamana. Mayo naman kita sa panahon na ang poder nakakonsentrar sana sa sarong pamilya. Dawa po gaano kamaray kan sarong pamilya, di siya pwedeng magsabi na may monopolya siya kang tibay, may monopolya siya kang kamarayan, may monopolya siya kang pagmakulog sa kinapobrehan. Mayo pong ni sarong pamilya ang pwede kayan magsabi. Pagpigparatugot na po ang political dynasty, iyon na ni ang sitwasyon tamo niyan. Gulpi ang nagtitirios dahil mayong pagmaigot na magpakaray palalo. Gulpi ang nagtitirios dahil daiman po na-check si mga ginigibo kan mga sinusundan. Ano po ang buot sabihon kang political dynasty? Ang political dynasty po kung nagkakapi ng miyembro kang pamilya ang nagkakarandidato sa mang-iriba-ibang posisyon sa sarong pamilya. Pandua, ang political dynasty si pinapamana ang posisyon. Patapos na ang torno dahil di na pwede magkandidato, si miyembro naman kang pamilya ang masunod para siguraduhon na ang poder malaom sa laog kang pamilya, para siguraduhon na ang renda kang paggobyerno yaon man giraray sa pamilya. Sa ano pong rason? Gusto bang sabihon na yan pamilyang iyan iyo sana ang matibay, iyo sana ang may pagmakulog sa pobre, iyo sana ang makakatabang? Gusto po palang sabihon ang mga ordinaryong tao na mayo man kwartang pangkampanya, ang mga ordinaryong tao mayo man pangaran, mayong oportunidad na magdalagan dahil kontrolado sa nakansarong pamilya ang lugar na sa iyang pigdadalaganan. Nahiling na po ang ehemplo ka mga political dynasties digdi sa Pilipinas. Nahiling ta kung ano ang nangyari duman kay Ampatuan. Nahiling ta po ang mga nangyari sa iba pang darakulang pamilya. Anas po nagtitios ang mga probinsya, ang Camarines Sur po ang poverty incidence halos 50%. Kaya tama na po ang political dynasty, kontrahon ta po yan, ipahiling ka sa maabot na eleksyon. To political dynasty, we must all magsunod sa pigsasabihin ng Constitution. Anong sabi ng Constitution? The state shall be prohibited as may be defined by law. Ladies and gentlemen, as of now, there is no law. What is there to implement? If there is no law, there's nothing to implement. Anong violation na nagagawa? No one's the Supreme Court has decided in 4 cases. Dinismiss ang kaso. Anong sabi? No law, no political dynasty. So simple. A lawyer should know this. I will forget the statement law, but a lawyer should know the law. And therefore, Supreme Court, kahapon po, ang Comelec, binasura naman ang case against political dynasty, against my husband, against Duterte, against Pineda, and others. We are a country that should comply with the law. We should comply with the law. This is my stand in this issue of political dynasty. Ang ibig sabihin po, hanggang ma-amend yung batas, it's useless to arguing about it. Why? Nobody. It's only Congress that will define what is a political dynasty. Hindi sinasabi ito dyan. Hindi pa nga na-settle. Will it apply to elected as well as appointed official? Will it apply to all? Will it apply at the point of reckoning when the candidate is running or when he is elected? Ano nga ni? Wala pa naman definition.
I will bow down to the will of Congress, to the will of Senate. Once this is done, what they have, and they have defined what is dynasty in a law. Ladies and gentlemen, hindi opinion yan, opinion yan. We are lawyers. We know you have to abide with the law. Otherwise, we have chaos here. Isang tao sabihin ito, sabihin isa yan. We have thousands of opinion, but we must abide by what the Congress said, House of Representatives, and the Senate. Huwag na tayo para publicity on this thing. The law is very clear. The state prohibits political lobbying, as may be defined by law. There is no enabling law. It's as simple as that. If you want to lobby, they're in Congress, in the 15th Congress. Not and yet. Ako po dispuesto akong mag-file ng bill na makontra kang political dynasty. Saro po yan sa mga inot na gigibuhon ko. Kung ako po makatukaw bilang kongresista. Gigibuhon ko po ang gabos para masiguro na ini mapasar. Aram taman po siguro kung tano na ini nakakapasar sa Kongreso dahil kadaklan mga miyembro man kan mga dynasty. Pero kung ako po papadefiniron para po sa kuya ang bill pong pinasangon, ang bill pong inihatag mo niya ni Senator Miriam Defensor Santiago hanggang sa second degree of consanguinity or affinity lang. Para po sa kuya, ang mga partidaryo, pamilya, abot dapat sa fourth degree of consanguinity or affinity. Bot po kayang sabihon, agum, aki, ina, ama, makuapo, lolo, lola, tugang, tiyo, tiya, pamangkin, pinsan, sa dugo man o sa pagkal inaguman, dapat po sakop kainiyong bill na ninyo. Gusto ko lang iklaro. At present, there are 22 bills in Congress. 22 kontra-kontra sa isa-isa. Ang problema dyan is in the definition of a political dynasty. Pag mag-iba-ibang definition, it is not easy to file that. 1 congressman, 2 congressman, 10 congressman. There will be debate not only in Congress, in the Senate. For example, ang hinakit ko lang igdi, bakit ang pamilya namin ang inaano dito? Why? Why are you discriminating against us? Makita nyo, sa Liberal Party, ang dami doon. Si President Aquino mismo. Si Rojas, si Villar, si Abad, and many others. Why don't you hit them? Why? Mayo pa po ippapaluwas na official stand ang Liberal Party manungod sa political dynasties. Ang stand po ng Liberal Party dapat i-definir kung ano ang political dynasties. Ang sa kuya pong pag-uyon mo niyan, di makontra sa stand ng Liberal Party dahil mayo pa man silang stand. Pero kung sakali pong ang sa kuyang paninindugan, kontra sa paninindugan kang partido, ipapaglaban ko po ang sa kuyang paninindugan. Dahil sa iling ko ang sakuyang obligasyon para sa sakuyang konstituente inot, panduwasan na po ang obligasyon ko sa partido. My worthy opponent says, if her stand is contradictory to the stand of the Liberal Party, then she will prevail, her will should prevail in this, her opinion in this prevail. Okay, simple lang ito po. If this is not a political harassment on our part, why is it that you are not hitting President Aquino who has so many women? Why are you not hitting Mar Rojas? Why are you not hitting Villar? Why are you not hitting the Cayetanos? There are more Liberal Party who have done this. That's all I can say. Ako po sa iling ko ang
ang rason kung paano din nakakapasar dahil kadaklan sa satuyang mga legislators, pareho sa Senado saka sa House of Representatives, mga miyembro man ka mga political dynasties. May kasabihan po baga na power is intoxicating. Buot kong sabihin, ang poder talagang nakakaburat. Pag naglaog na dyan, nakamati na ning poder, bako siya nagsisirbi sa taho, kundi siya ang pigsisirbihan. Dipisil na para butasan. Kaya pagtapos na dahil sa term limit, ipapasa na sa mga kamag-anak. Ang saro pong leksyon na nanodan ko duman sa sakuyang dipuntong agong. Dapat di mo magustuhan ang poder na sa imong namamatian. Kaya po siya apresyado kang kadakol na taho dahil siya nalanggaro ang nasusulong politiko na siya ang nagsisirbi, bako siya ang pigsisirbihan. Kang natapos po ang sa iyang term limit, madali niyang binutasan ang sa iyang posisyon, tinao sa bakong miyembro kang pamilya, dahil kang siya nakatukaw, diin niya in-enjoy si gabos na mga pribilehyo kan sa iyang posisyon. Ang problema po sa mga nakaturukaw tangon yan, pag nakatukaw na, naghahadi-hadian na, habang nagbukas